Oras niya to, 15 minutos makalihis ang alas 9. This time check is brought to you by La Estancia de Amada Multipurpose Hall, located at Barangay Caranan, Pasacao, Camarines Sur. Ang Syudadano. Marhay na aga, good morning, magandang umaga sa buong mundo na mga nakatutok po sa atin. Natagalog na kita. Mga nakaturutok sa tuya, digdi sa Ang Syudadano kang 91.9 BBS FM. Yaon po ang sa kuyang partner na si Sir Bebot Calieja. Para alagad po, yaraon lang dyan sa luwas. May kinukuha lang, pero yaon na po siya. Ngunyan po, April 11, 2024, Webes. Maray na Webes po sa Satuya Gabos. And tama na ang provokasyon, tama na ang excursion, magralaugan na kita. Alagad iba pang eskwelahan na sa bilog na nasyon, pag nag-hit po kaya sa heat index na 42 pataas, delikado po sa salud yan kan mga kaakian. Kung especially sa public schools and even private schools na mayo man air conditioning unit, igwa po sindang choice na kung maging asynchronous o kaya igwang assignments o kaya mayong klase ngunyan, alagad may mga ipinapagibo lang ang maestra and maestro sa satuya pong mga kaakian. And puunan tapuan sa tuya pong programa sa Sarong Tataramon nin Mahal na Diyos. Hali po sa Colossians 3:17 or Colosas 3:17. At anuman ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat sa Diyos at Ama sa pamamagitan niya. In everything, give thanks. Yan din po ang pinaka-konteksto niyan. Whatever you do, do it all for the glory of God. So, maski da po mag-inom kita, nin tubig, anuman maglakaw-lakaw, mag-isip o anuman naginigibo ta, magpasalamat kita sa tuya pong kagurangnan. So nagpapasalamat kita ngunya na Webes. Ninhuli kita po balik sa trabaho makatapos ang duwang aldaw, sa iba tulong aldaw holiday in-extend po on Lunes. Kaya halawi gano siya. Ano na yon? 5 aldaw, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, mayong klase kaya medyo may oras kita para sa satuyang mga pamilya and magkahirilingan na satuyang mga partidaryos. Maugmahon yan. Ano po? Pero atyan po may tutukarong kami. It may be good news or bad news depende sa pag-interpretar ta. Ano po? Ini para sa kuya, it's a challenging news. Dakulon po, international, national, and local news. Challenging. Ini po inutunta na ini. Igwada ang 48 Chinese vessels na nahiling sa Scarborough Shoal and tulupang lugar na okupado kang Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan po, report kang AFP or Armed Forces of the Philippines. 48 Chinese vessels ang nahiling sa Scarborough Shoal. And ini po sa gitna kang sa tahaw kang ginigibong or gigibuhon na trilateral meeting sa Amerika. Yan po nagsikad na ang satuya pong padangat na presidente. Makakaulay po kan satuyang presidente na si Bongbong Marcos, si US President Joe Biden and Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Yan po ang lalauman three-way summit sa mga lideres sa Pilipinas, sa Estados Unidos, as in Japan. Ang pag-uralay-ulayan po duman, kaibanan ang agreement na para ma-maintain ang seguridad and kalayaan, security and freedom of navigation duman sa South China Sea. Ini po ang sabi sa tuya kasuugma ni President Ferdinand Marcos Jr. or BBM. Naghali po kasuugma ang sa tuyang presidente and nakaschedule po siya na makipag-meet sa US President na si Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida duman po sa sarong summit sa Washington DC ngunyan na aldaw. Or I think sa aga yan sa Inda. April 11 para i-discuss
At yan po siguro yan, ano, is discuss po ang kantulong nasyon, ang agenda kung paano ining ang depensa, ang pag-advance kang defense, security and economic interest kang tulong nasyon. Sa pakikipag-ulay po sa mga reporters ni President, sinabi niya na ang detalye kang agreement sa tulong nasyon paplansyahon ninda mantang sinda yaon nagmi-meeting mapalansar sinda ning mga sa indang agenda. Sabi po niya specifically and I quote, well, this is essentially an agreement between the United States, Japan, and Philippines. Our cooperation in terms of maintaining security and freedom of navigation in South China Sea. That is the essence of it. Sabi po, yan, kan sa tuyang presidenteng si BBM, kang hinapot po siya sa specific commitments and mga deals kang Philippines na malalauman sa summit ning tulong nasyon. It will contain more details in the sense of how, in terms of cooperation, it will be implemented. So that is what we are going to discuss now, and we go to Washington and speak with Prime Minister Kishida and President Biden. Yan po. Sa speech pa ni BBM bago maghali, sinabi po ni bago magpasiring duman sa Washington, sinabi pa kan sa tuyang presidente na pig-describe niya po itong three-way meeting na historic po ini. Bihira ining mangyari sa historikang kinaban, bihirang nangyayari ang trilateral talk na nag-aim para maitulod ang trilateral cooperation among countries na igwapong long enjoyed warm and friendly relations and robust cooperation. Yan po kaya permita yan kakampi. Ika nga ang United States. Igwa kitang history with Japan na may attempt attempt ng pananakop alagad sa halipot na panahon lang yan. And sinda mismo, ang Amerika and ang Japan, ang satuya pong mga kaibanan digdi sa nasyon and very dynamic ang relationship. Well, nasa linya po ang satuyang kaibanan si Oscar Esmenda. Oka, good morning. Salamat, Ma'am Sheila Marina, pagkaaga. Ingat-ingat sa itong mga... O garo na wara si Oka. Alat lang ka, tapakarayon ta. Ang sa tuyang linya. Medyo, ayan, ina-adjust pa man kan sa tuyang mga kaibanan. Mantang hinahalat-halat ta, okay na ba? Yeah. Ayan, okay. Sarong aksidente, nangyari dito sa Kalabaan kan magsaysay di kilang sa Orino Tanta. Ngunyan lang ka. Oo. Ining duwang trimobile ang involto sarong truck. Truck and trimobile. Itong sarong trimobile na pero pa ito nagdi-deliver ng ang sidecar niya naka-close. Involto ang sarong man na private pang trimobile na kulay pula. Sindang nagpanggaan na head-on. Anong klaseng truck yan ka? Sakay kang trimobile tapos si pasahero na naka-backride. Pero ining truck, biglang kumayo ng kagalos-galos. Oo, anong klaseng truck tabi yan ka? Anong klaseng truck? Halabao na truck, takulao na truck. Anong apot kayo ni? Yan? So halang kaon, so nagda-dumping truck yan or itong mga elf? Paghihiling ko man mayo ning kagalos-galos ang truck. Kaya lang, may nag-abay na sa iya ning kotse, sinabihan na siya na may nasagik ka ngayon ni trimobile. May nasagik ngayon ni trimobile. Puminundong iya kami digdi sa kanto, kinong driver's license sukan police, tapos ngunyan nga, madeliver sinda daning Kalabanga. Anong karga nito, sir? Anong karga nito? Oil. Mga oil. Ano yung oil? Anong klaseng oil? Cooking oil? Mga pan-truck na oil. Kung mga balde-balding oil para sa mga truck. Ma-deliver sila. And anong nangyari? Puminundo man driver kasi nabihan na silang may nasagi.
Pero inikot ko ini truck, lamang kagalos-galos sabi Ma'am Sheila. Oo, dahil niya namati. Mayo nin tama. Oo, tatrak yan eh. Oo. Pero man lang tanga si ano nila So, syempre may kasabatan. pero mayo ning gas pero kung man ining driver, nagpunto kaya kami may uminabing isang kutsi na sabi may nasagi kami. Kaya nagpunto kaya kami. Kaya silisensya ko ngaya, kinuha kang pulis. Dahil may aram kung ano ngayang magiging resulta. Pero itong duwang trimobile, naka-stop din sa, nakapundo din sa may atubangan ka na inibagang annex ka na Anaga College. Oh, harani lang. Kaya Harani lang? Oo. Pero yung truck, iyaw na din sa may katukan magsaysay. Balatas. Sir, Oo. ano na pagkaga? Si driver ni kan truck. Ano po si pangalan mo? Body Irinyo. Ano po si istorya? Si itong involvement ko dito? May isang tricycle kasi na may sinusundan kami, padandahan talaga. Nakikita ko na parang kakaliwa siya. Kaya ngayon parang umano na ako ng kanan, para inimbestiga ko na siya ng kanan, kaya diretso na kami. Tapos nung na yun, may narinig kami na parang may umimpact. Dalawa na na yung tricycle, siguro talaga sila yung nagbanggaan. Sila yung nagbanggaan. Tapos may sumunod din may nakasunod sa amin na kotse. Hinintuan kami, nasabi may nasagi daw kami. Kaya tumigil ka? Kaya tumigil na kami. Ngayon may lumapit din sa akin na police. Yun, kinuha yung license ko. Saan ang putan nyo? Papunta po kami ng Kalabanga. Papunta ng Kalabanga. Mag-deliver ng yung langis. So, yan Ma'am Sheila, si driver. Siguro maaraman to pa ang mga detalye kaya anong kumpanya yang sa truck na yan, tapos garo imposible man na daing niya lamang garo magbanggaan man ng tricycle. Igwang witness na nakakotse kaya radyo. Duman sa inutan, sa kasubag ko, sa orinutan, pikiling ko, parehas naka-stop si duwan trimobile. Ito kayang itong sarong trimobile na itong kulay na-apple case, sir? Maikot siya, mabalyo siya. Ngunyan, dahil nahilig ito sa trimobile, isang bumilangga. Eksakto man na nag-agi nag-overtake ining truck. Papigiling ko talaga Ma'am Sheila, kung bago ining truck na bagong pintura, mayo siya ning kagalos-galos. Posible din yan, ang mga arog ka yan. Pero ang makusugon talaga dyan ang mangyayari is mga witnesses na mga nasa sasakyan din. Ito nga ning sabi, kan itong sarong estudyante, papabalyuhod na siya kan magbanggaan. Ang nagbanggaan, itong duwa trimobile. Itong duwa trimobile. Kasi paka-overtake, dahil man garo ninda nahiling ninda, pwedeng makabanggaan na another tricycle. So, pakalampas kang tricycle sa kasinda nagtaralakaan. Eksakto. Pakalampas ka, pero baka posible din naman talaga na may pagkasagi na nangyari. Posible. So, hilingon tang kayan. Kaya pala, grabing traffic ka. Ang kikrear ka yan. Puunduman, sa Palaog Pili pa lang, matindi na ang traffic. Pigiling ko. Pigiling tangani, mayo mambagang kagalos-galos bago pati pintura ang bumper. Yan ako yung sinutan kan. Yara ang patabi ka ang mga pulis? Yan ako hapot na si driver. Plate number RGM 826 ang plate number. RL Extreme Mayo man Power. nairido ka doon sa mga naka-tricycle. Ano pa? Mayo man po tabing nagkairido? Ay, may nairido. Itong driver, tapos pasahero ka itong kulay, silver na trimobile. Si driver, sinakay sa ambulansya, pati itong itong back right. Buwatin dahil sakay. Parehas idinalagan sa, naidalagan na sa ambulansya. Duwang ambulansya nagresponde. Pagkilid ako, grabe ng init. Duman sa sarong sarong tricycle na na sabi mo,
kaibanan dyan? Igwang na Duman irido sa man? taro, mayo, pero parehas nagputok ang sa indang inutan. Nagulong. Okay. I think mayo si Oka na putol uli kita. Pero alagad sa ngunyan, iyon na muna yan ang satuyang kompletong report ni Oka. O yan, yaon pa Okay. ka. O sige ka. So, iyan. Nagkilid lang ako grabe ang init. Nagkilid lang kita. Maging ang pulis, kumbinsido na na-involve in truck at hinahanapan ng gas-gas, mayo ng gas-gas. Sinabihan, kung ako ngayon, sabi ng patirtang driver, sila sa pulis, kung ako ngayon sila nakabangga, titigil ako. Kaya nga nakaabanting ngayon ako ng halos pirang metro sa arab ko ngayon, mayo ngayon akong nabanggaan. Kung kailangan ngayon po pinundo ka itong pinina ka itong sarong kotse, hindi ngayon kumapundo. Sabi lang ngayon, may nabanggaan, ngayon nagpundo ako. So yan muna tabi, Ma'am Sheila. Alig ka sa location, balik sa'yo mo. Okay. Salamat ka sa imong report. Yan po kung pasiring kadigdi sa naga, asahan mo na igwang kadikit na abala ninhuli sa baranggaan kang sarong truck and duwang tricycle na imbuelto sa medyo garasgasan na iyan. Bueno, moving on, igwa po kitang 33 minutes after 9 o'clock in the morning ang oras na ini hatod sa Indo ni Bukalwaran Senyar kan Primer Distrito kan Camarines Sur. Makalis lang po ang nagkapirang pagirumdom, matukar kita ning sarong national news manunungod sa DepEd, ang pagdepensa kang DepEd sa gradual na pagbalik sa old school calendar. Bago kita pagirumdom ning kadikit. Igwa po kitang kaibanan na day na pwedeng makahalat pa. Mike, good morning. Good morning, Ma'am Sheila. Good morning sa mga kasundanano. Location ta ko niyan, digdi po sa Baduan kan Pasakaw, Camarines Sur. Sa tingad na tabi, Ma'am Sheila, hindi po ang primero daw kang license to own and possess firearms o LTOP Caravan na programa kan lokal na gobyerno kan Baduan ni Pasakaw sa paaging ni Mayor George Sabengua sa tabang asin suportahan ni Board ng Darminyo Taiko. Ini pinakang tabang duman sa mga taga-Banuan kan Pasakaw na igwan ni na pugol-pugol na klase ni na badil paging duman sa satong iba pang mga kababayan sa probinsya kan Camarines Sur na mauot na mag-arinyo na kan sa indang mga country kan na badil para ang sa indang mga armas na mabilang duman sa pinagapod kan Philippine National Police ng mga loose firearms na pwedeng magamit sa anuman ng mga krimen tabi, Ma'am Sheila. Katakot po kayo ni, kan programa gini, kan local government unit, kan Pasakaw, makakaulita po, Mayor George Sabengua. Mayor, good morning. Live po kita sa 91.9 Vidas FM sa programang Ciudadano. Naka-onboard po si Ma'am Sheila Tabi Mayor. Hello, Ma'am Sheila. Good morning po. Hello, good morning, Mayor. And salamat po sa oras mo na naman na tinausap mo ya. Ay istorbohon mi ka na naman. Manunungod po digdi sa tuya pong bareta ang ngunyan ni Mike. O Mike, inutan mo na ning kahaputan mo dyan. Hello? Okay, mayo si Mike. Pero anyway, Mayor, ini pong tungkol sa pag-renew ng license to own. Can you please tell us some details kung ano po ang nangyayari sa Satuya po dyan? Kumusta ang pag-renew? Yes, Ma'am Sheila. Ini po kaya ang regular program ini sa pisin of the program. Yung pagkukondukta ng servisyo caravan kang sa LTAP. Tanganin niya, ini po kaya bali one-stop shop po ini, kadahol digli yung sa mga iba-ibang agency na ang pagkukuha po ba ganing LTAP, kadakol ng mga opisina ang piganan dyan, agency, police clearance, NBI, Neuro, kung ano pa rigdiyo. So, real na po digdiyo ang gabos na yan sa raruan na sana. Kaya pasilidad na po naman sa mga ma-secure matubos niya LTAP na ining klaseng serbisyong iniyo po maabil na ninda digdi sa sararuan sa ng proseso. Pero daw po yan, Mayor. So, ang daw po sabi ni Ma'am Sheila po na nagpun kitang unyan hanggang sa aga
Puno yan hanggang sa aga. So April 11 and 12 para sa renewal of license. Renewal and Application. New application po. Renewal and application. Sa renewal po, pero ang nasa record na Mayor na in possession of firearms sa mga pag-iriba ko dyan? Actually po, dakol po kayo province-wide man po. Tapos ko sa naman mga taga-Pasakaw ang nakikater ta kayo ninyo. Kadakol po, yung mga banlain-lain na mga hali sa ibang lugar, mga businessman o mga dati ng LTAP. So, kadakol kami yung bisita mo niyan digdi yung Aldao. So, kung sa data po, kung pirang ugwang mga license na dahil kung gayo, po, province-wide po kaya ang Ayun po, Mayor, simultaneous na nationwide or Bicol-wide? Bicol-wide, gusto mag-avail po, gusto mag-apply, pwede po mag-apply. Kasi sindaman ang nag-ano po kayan. Kami lang ang nag-host, kami ang nag-initiate ng activity ini. In one way of may magpaagi na makapag-servisyo po kami. Bako lang si mga taga-Pasakaw, kundi si mga mga lisensyang gusto mag-renew. Oo, I think naka-database naman yan. Nationwide, Mayor? So, igwa kita kayan database. So, pwede sinda mag-renew dyan sa Pasakaw na one-stop shop na. Digdiyo. Kung si mga taga-naga, may mga taga-naga nga na po digdi, taga-Sipukot, Libmanan, manlay na panuan ali po. Kaya si mga naghihinan ninyo po dyan, uwa kami ngunyan digdi caravan, LTAP caravan, dahil na po kamo masasakitan, kung ma-regular apply po kamo for renewal, so masaro-saro po kamo kaya pag secure ka mga documents kayan. So ngunyan, yaw na po ngunyan digdiyo, may NBI na po digdi, may police clearance, may neuro, may drug test. So yaw na po digdiyo gabos. Kaya dahil na masakitan. Kaya buot ko pong imbitaran kamo na saro sa kaugmahan nyo po yan na makapag-tao kami ng serbisyo. Bako lang sa mga taga-Pasakaw, kundi sa bilog na mga na taga-Camarines Sur. Iyo po. Mayor, maiba po kita, kumusta unta po ang Pasakaw duman sa short vacation na igwan na naman kita nin hulita, nag-igwan ng short holidays. Aram ko po, padagos ang sa tuyang Daruanak Summer Festival. So, kumusta po ang mga aktibidades sa dyan? Yung ma'am si, kalakol po ang kitang naging bisita kaya yung nakaaging holiday, tapos dakol kita mga para dalan sa mga activity tang ginigibong niya digdi yung isang Mayor Bingo George Sports Fest. So kadakol po mga aki na maugma sa mga maguran lalo dun sa mga ginigibotang manlain-lain na ball games, maurugmaon po. So nahiling ko mas magayon ang aktibidades na pigigibot po, apresyado ka mga sports enthusiast po. And nahiling kasi mga atleta digdi sa Pasakaw, nahiling naguruluwas yung mga matitibay. Kaya yung nga niyan ang pipopromote ko po na matawantan yung atensyon si mga player, mga atleta na ma-develop tanganing may kumpita nationwide or province-wide, region-wide sa man lain na event po. So, yun ang kamautan may tigdiman siya lang. Opo. Mayor, sobrang init po bagango niyan and nationwide, mati-mati ita. Madaing nagiging kaulangan ang sa tuyang heat index, na nagpapalo sa 42 degrees Celsius na dangerous na daayan kumbaga, masakit, malanit na talaga yan. Pero padagos kita, kadakol mang giraray na nagjajaran ng mga tao. Hello? Mike, agaro naputol kita, ma'am. Ibalik ko po Mayor. Okay. Mayor? Hello Mayor, si kahaputan ko po sa sobrang init sa ngunyan alagad. Dai nakakaulang ang ang lanit kang init na nagpapakol sa 42 degrees Celsius pataas. Yaong pati ka mo sa shoreline, sa gilid kang dagat, alagad dahil napupugulan ng mga tao na magtiripon, mag-ugma. Ano po ang sitwasyon ta dyan? Sa tao kang kainitan? Ito yung event ko kaya mga indoor sa event ko ang badminton, table tennis, volleyball,
giniribo yan po yan sa indoors area. Kaya ang tao, medyo gayo na ang kang init. Itong ibang ball games na kaipuhan sa luwas, itataon na po yan na medyo low down, cool down na ang temperature kan Di kakayanon talaga po, Monchela. Ako nga minsan nga medyo na ako pag Iyo pirang po. minuto lang. Dahil kita makalingaw ka mga maintenance tapat Grabe, opo. Oo, perang minuto lang talaga. Garo matutusta na ang mate ita. And matutusta pati sa tuyang brain. Mainiton pong maray, Mayor. Pero igwang, this is, some sectors or industries are taking it as advantage para sa inda. Especially sa industriya ni mga paratuyo. So, kumusta po ang mga businesses ta dyan pag-abot sa pagtutuyo? Okay man po, actually, balik na kami, masigla na ang minunyan digdiyo po, Ma'am Sheila, magayon na po ang mga activity ka mga, lalo si mga fish, yan, para tuyo po yan, para magayon na po ang digdiyo sa Pasakaw. And kami, sa mga programa katapukan, i-improve na po yan mga nila, yung pag-ibon ng tinapad, may mga programa po kami kaya yung pag-iba ko rin sa roon magayon ng facility doon sa smoke fish facility. Tanganing ma-improve ma-promote po digdiyo sa Pasakaw. Itong sarong klaseng turismo na dadarayuhong kang mga iba para maghiling lang kang pag-ibo, kang paano ang proseso kang mga pag-ibo kanya yung tinapa, tuyo, para sa mga endorsement po yan sarong klaseng Iyo po. Tourist, bigyo sa Pasakaw. O magayunon po. Actually, narisatayan ngo niyan, taigwang nagkomentong sarong leader ng mga paratuyan, mga paratinapa na actually advantage ngo niya na panahon para sa inda. So, talagang igwang oportunidad maski sa tao kang kasakitan kang panahon na sobrang init, igwang blessing pa din na tinataang mahal na Diyos sa tuya pong banwaan. Kumusta ko po, Mayor? Ini pong pag-abot sa sira, so gustong sabihin kung nagfa-flourish ang pagtutuyo or pagtitinapa dahil sa init, ang supply kang sira tapo dyan, kumusta? Okay man po, Ma'am Shi, init-init nga pag barato ang sira ng yung digdil, lalo yung mga salinyasi, mga pintutuyo po. Medyo, dagsak mo niyan po, magayon ang dakot ang sira mo niyan. Opo. So, magayon po ang bareta na arog gayan. How about, madigdi kita, Mayor, kadikit na lang mahapot na lang ako saro na lang. Ini pong manungod sa health, kan mga satuya pong mga pag-iriba dyan, mga kababayan ta dyan sa Pasakaw. Tamainito na maray, kumusta po ang laman kan mga clinics and hospitals ta dyan? Okay man po, tabi Ma'am Chi, magayon na nga niyan na nakapag-hire na po ako ng bagong MHO, Dr. Review sa Pasakaw. And nakikita na gabos ng mga si client review, mga pasyente, nag-check up na ng pakaray, compare kayong tumapakan. Bigla po nag-retire na po kay si dating Dr. Miligdio. And siguro mga 2 weeks kaming talagang si mga pasyente dahil na si cater na ma-check up. So kaya nag-hire tulos kami ng bagong doktor. And ngunyan, nakasiguro po na may bulong, may may doktor na nag-prescribe kung mga ilang mga pasyente video. Kaya nahiling ko po, magayon man ang health services ng Pasakaw and spirit ng pinapagayon pa, hindi pinapapa-improve niyo ako yan. Dahil may mga facility na naming tutugdok video, sabi Ma'am Shi, ang Super Health Center Medellin, madali na pong matapos. Almost 70% physical accomplishment na. And after po kayan, mapatugdok kami ng infirmary, 10-bed capacity. Yun po yan ang sa mga pagpamamaygot na maano nito ang healthcare services po dito sa Pasakaw, ma-improve ang aming mapagservisyon sa po ang mga taga-Pasakaw.
at bakusan na yung mga kataraid ng mga banwaan na aral ni DPU na piling pero po. Hindi po yan ang mga programa health. Opo, salamat sa maray na bareta na yan, Mayor. Sa ngunyan po, tawanta ka po ni pagkakataon, Mayor. Salamat na maray. Tawanta ka po ng pagkakataon na magsabi kung ano pang importanteng impormasyon. At your service. Napangirit pati si Mayor. Dahil Ma'am Sid, salamat sa oportunidad na kinaumupo na makapag-paabot ako ng mensahe sa mga taga-Pasakaw. So, mga padangas ko pong mga taga-Pasakaw, padagos po sa kong pangapudan, sa pagkakasararo at pagtasarabangan. Mayong iba pong mataraban sa pagpakaray, sa pagpadagos na pagpasinsukan sa tuyang banwaan, hindi kita po sana. Kaya gabos ng mga taga-Pasakinyo, ang sa tuyang pangapudan, perming kahit po ko po ang tabang nindo, tanganing mas lalo sa papong mapakaray. Mayong ibang susi sa magayon na pagpadalagan sa banwaan o sa tuya, kundi ang pagtatarabangan at pagkakasalan. Salamat po, mabuhay ang taga-Banwaan. Salamat po. Salamat, Mayor. Mike, yaong ka pa ba? Okay. Salamat, Mike, sa imong report and sa nakaibanan tang si Mayor Bengwa of LGU Pasakaw. Igwa po ngunyan dyan caravan ha. Igwang one-stop shop para sa mga gustong mag-apply o mag-renew kan sa indong license to own or to carry your farm. Sa imong badil, ma-renew ang mga lisensya kayan. So kaipuhan po yan, dahil kita magbiribit-bit dyan, magbasay-basay na yung lisensya sa tuyang mga badil or mga armas. Kaipuhan ta po yan na perming recorded properly. And congratulations once again. Saro sa pinakamatibay pong LGU and mayor na nagkaberisto ta. Yan si Mayor Bengwa of Pasakaw, Camarines Sur. Araatyan lang po, mabalik kita makalis ang nagkapirang pagirumdum. Babalikan ta po ang sarong very important issue sa ngunyan, ang pagbalik sa dating itong timeline, dating bulan ning pagpupuon ning kralasihan. Tukaron ta po ning kadikit yan. Sa pagbabalik, kang Ansyudadano digdilang po sa 91.9 BBS DWLV FM. Ang Syudadano. 9 minutes before 10 o'clock in the morning, nagbabalik po kita sa Ansyudadano, kaibanan po nindo. On behalf of Sir Bebot Calleja, nagsusolo-solo po ako, pinabayaan na ako ni Sir. Po ang sendong amiga, Sheila. Si Manay Sheila da. Pwede man po, pwede. Ayan. Ayan po, kumusta hunta po ang mga naghihinanyog sa tuya dyan sa San Isidro, Iriga City, Serio and Veras family. Good morning, and Gastillo family. And ini po sinabi kong tutukaron taning kadikit. Ini, kasuugma, sabi po kang Department of Education, i-reduce ang timeline sa sa pagbabalik kang sa school calendar, original na school calendar or old schedule. Pero ini po igwa ining significanteng impact sa well-being kang mga learners, gusto sabihin mga estudyantes, and maestros and maestras. Ang pronouncement po ini na sinabi kang DepEd matapos ang announcement din ni President Ferdinand Marcos Jr. na nagsasabing ang gobyerno is now looking for ways, naghahanap ni mga paagi para maibalik ang school calendar to its old schedule sa lalong madaling panahon. Alagad, ang DepEd man nagsabi po na ang gradual lang po, padikit-dikit. Tapos sinabing ang April and May break na iniho, bako pong simple ang bigla lang ibabalik sa dati. Takaipuan i-consider ang mga bagay-bagay. Sabi po and I quote, sabi kang DepEd, to reduce the timeline any further would have significant impacts not only on learning outcomes but also on the well-being of learners and teachers.
due to the lack of sufficient breaks. Ayan, kulang ning bakasyon man, bakong simple. Kay po nakakapahingalo po, arugan daga. Dapat pinapahingaluan after harvest, kay po may pahingalo ang daga para maibalik sa sustansya niya, and only time will allow that para ma-furnish uli ang kinakaipuhan na mga sustansya. O siring man po sa lawas kan tao, kaipuhan nagpapahingalo ang mga teachers and mga learners. In fact, sabi kan DepEd, ang gradual reversion was already reduced na 2 years from the original na 5 years. Ini pa po sinabi kang department na nasa 5,844 hali isa 47,678 public schools sa bilog na nasyon ang nagpuon na mag-implementar kang inaapod na ADM, or ang ADM is Alternative Delivery Modes of Education. Ini po bilang response pagkasimbagan ini sa sobrang init ning panahon, extreme heat na namamatian digdi po sa bilog na nasyon. Ang numero pong ini na sinabing 5,944 out of the 47,678 na public schools nationwide, nagsasabi po na ang gustong sabihin ko not all schools are similarly situated. Iba-iba ang sitwasyon kan mga eskwelahan. Ano po, ang iba, daing gayong sobrang mati, ang grabing init, mati ninda may maski kadakol ng mga punong kahoy sa kapalibutan. Therefore, ini po matatawan ang mga school heads ng pagkakataon, they are in best position to accurately assess the learning environment on the ground, duman sa ground, sa kung saan nakasitwasyon ang sarong public school building, discretion po ini na mag-switch sa ADM or alternative delivery modes. Ini po kaipuhan na maray ini ang immediate and effective na response kasimbaga na ura-uradang kaipuhan madidesisyonan tulos, and epektibo po ining kasimbagan sa heat conditions na namamatiingon yan. Makukompromiso pong maray ang salud, ang kan mga bakulang kan kaakian, kundi kan mga paratukdo. Sisay matukdo kung gabus na naghihirelang, gabus na inaarabo, nanonomonya na, iyo po yan ang mangyayari. Hinihirika na, inaaratake na po ning hika, kinakaralentura na ang mga kaakian. With this, sabi po kan DepEd, it will seek clarification. Duman po sa satuyang presidente involving kaning sa iyang deklarasyon na ibalik na sa dati ang sa old schedule kang panahon na maapang COVID. Na June ang ralaugan. So, sabi man po kan DepEd, dai basta-bastang gibuhon tayan, inhulita igwang mga bagay na ikukonsidera. Sabi pa po kan DepEd, inaasigurar man ninda, rest assured that DepEd is committed to improving the quality of basic education and will seek clarification from the President in relation to his recent pronouncements regarding the reversion upon his return from the Trilateral Summit. Kasi bago po na tukarta na sabing makakamiting niya ngunyan ang Japan and Estados Unidos. Base po iyan sa Department Order number 003 series of 2024, ang DepEd expects an April 2 end of class by school year 2026 to 2027, with school year 2027 to 2028. April 2 na po ang end of class. Pero sa sunod pa po yan na taon, na sunod pang 2026 to 2028, nakapalaog yan dyan na mga taon na may kralase pa ang mga aki. Around, daay po yan, para sa school year 2027 to 2028 naman, ang expected na end of school year or end of class is around March. So,
ang sinunda na taon kayan, end of April. So, pasunod, paano-ano kita, ano? Tangon yan kaya, ang graduation kang, sa aki ko nga ni, ang graduation kang grade 12, sa sarong eskwelahan digdi sa Naga, June pa po, ano? June. Ang iba naman, July. College na po siguro yan. Di ko lang aram. Pero may nadangog po ako, pribadong eskwelahan yan. Kadugtong po kani, bago da ayan, pig-declare start of 2024 to 2025. Ini, the declared start of school year 2024-2025, ini po yan sa July 29. Yan ang karalasihan. And will end May 16 sa sunod na taon. So, July, ngunya na taon, 2024, to May next year na 2025. Yan po ang school year 2024 to 2025. So, medyo makipapakiulayan tapag abot da ni BBM, papakiulayan kang DepEd na daitulos i-implementar itong ibabalik tulos ngunya na taon, itong old school or old schedule rather na sa satuya pong ano to, sa Department of Education, puruunan and tapusan kang kralasihan. Ayan, exciting po yan, ano? Ang ibang mga magurang nagkokontra na June ang pagbuon kang pagklase. Tama man po, nationwide or sa Manila, digdi sa Luzon, ang puruunan kang wet season, ano? Itong rainy season is June. Nahiling po nindo yan, minsan nakaabot tuhod ang tubig sa Manila, and digdi din sa probinsya, abot tuhod, or minsan abot bewang na nga ni, abot piad mo na, ang tubig to, nagbabaraktas dyan ang mga kaakian. Di po simple yan, ang adjustment na arugan. So naiintindihan taman, ang iba ta pong mga pag-ibanan kung taano ta gusto maninda, na dating schedule lang. Dahil ano to conditioned naman kita sa arog gato, sabi, pirang gatus na taon na kitang arog gato, and kaya ta din mag-excel in the middle of that schedule. And kadakol na bago, affected po kaya kang schedule na ini, ang businesses, ang business sector, ang transport sectors, gabos po affected na, ano? So, parang pag may mati ang sabi nga ni, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. So, ipo yan ang effect, may domino effect ang scheduling ng Department of Education. Maray po yan na inaadalan. So, garo po kita, ang marahi po kayan, ang mai-enjoy ta, na ngayon ta kadakol problema sa tuyang nasyon. Bako man pong problema, sitwasyon lang, nakaipuhan, pag-ulayan, and tawanin solusyon, resolveran. And ang magayon po, tatawan ta kamo ning ilustrasyon. Nagaro po yan kita, kung may proyekto kita and may pinapakaray na sarong programa kang gobyerno, nagaro ang na-imagine ta kayan na tatagan, ang sa tuyang nasyon, may tatagan, and may mga nagkapirang sugok. Yun na po yan sa mga inahalatang magkairimsa na mapakaray. Sana ang sa tuya pong prayer is maging healthy ang mga projects. So, very good ang maging resulta. So may struggle ang sa tuya pong mga siyo diyan sa sa pagluwas ninda. The same goes for the challenges na kinakaatubang kan sa tuyang nasyon. Lambang challenge, maski pa man po yan, garo yan maiimsa na sugok. So pag napakaray man po, tama ang environment, tama ang mga kondisyones, tama ang pakatago, ang saldang, ang supply ng mga bagay na kakaipuanon para masustansya ang and tama ang pagluwas kan sa tuyang hinahalat na mga grasya. So siring garo siyo nga ni na maluwas sa iyang pag-imsa sa iyang sugok, sa iyang shell. Iyan po ang mga magayon na bareta na kaya napapakaray ang programa. Pero sige lang po kita, padagos kita. Kaya more minds, more brains na thinking minds, critical thinking minds, nagpapartisipar kita, bako lang po magkritisar, maging parte po kita kang solusyon, bakong parte lang kang problema. Kung mataram kita, siguraduhon ta po na parte kita kang solusyon.
And dai po lang po kita basta lang makataram, basta lang mag-apon ning komentaryo sa gobyerno, basta lang mag-post ning ano man na komentaryo na malalanit or dai nakakatabang sa social media, medyo ano po yan, yun na nga, at its face value, dai siya makakatabang. Parte ka na kang kang ipinagrurukyaw ta na freedom of speech. Yan po ang satuya pa sa freedom at sa satuyang demokrasya. Alagad, ang hapot, makakatabang pa daw po yan sa sobrang kadaklan na nganing mga challenges and problema. Bako pang makakatabang ang satuyang mga tataramon. So, pag-isipan ta po yan. We have 4 minutes after 10 o'clock in the morning. Ma-end po kita, matapos kita ning sarong tataramon. Hali po sa satuya pong banal na kasuratan. Ini po magayunan po ang sinasabi digdi. 1 Thessalonians 5:17 or unang Thessalonica 5:17. Sinasabi po digdi, manalangin ng walang tigil. Again, it's manalangin ng walang tigil. In English, pray without ceasing. Iyan po pray without ceasing na sinasabi tang. So, permi po kita. Sabi po ni Lord, ask and you will receive. Knock and the door will be open to you. Ayan po, itong mga invitation kan mahal na Diyos na pwede kita magrani sa iya. Ano man ang satuyang birbit-bit na mga challenges sa satuyang buhay, mga angat sa buhay. Salamat po sa ngaran ni Sir Bebot Calleja, ng Ciudadano. Ngunyan po, Huwebes, April 11, 2024. Salamat po sa mga parahinan nyog niyato, mga paradangog all over the world, all over our nation, and especially sa satuya pong mga kahimanwa digdi sa Bicolandia. God bless you everyone. It has been your friend, Sheila Deniña Heras po, sa imong amiga sa Ciudadano, digdi lang sa 91.9 BBS DWLV FM. Sa ngaran ni Chief Ariel Camarote and Stephen Favis ng Technical Department. God bless you and maghirilingan po kita sa aga. Ang Ciudadano